upang sa gayon, makita natin sa sanlibutan ito nangangailangan tayo ng Panginoon. Hindi, pulkit, kumbaga, hindi ko sasabihin sa inyo na aasa tayo sa sarili na kakayanan, kundi aasa tayo sa kakayanan ng Amang makapangyarihan. Isa lang masasabi ko sa inyo, mayroon isang kilalang tao noon, Undersecretary Angelito Reyes. Yaman, andun na sa kanya, bilyon-bilyon na pera sa bangko. Kapangyarihan, tauhan, wardya, ang dami, puro ang mga may baril, mga pulis. Andun niya lahat. Pero bakit nagpakamatay ko sa puntod na kanya na? No? Doon natin makikita na hindi nakukuha sa kayamanan ang kapayapaan, hindi nakakuha sa kayamanan ang kasiguraduhan, kundi ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan, kailangan iasa natin sa ating Diyos na makapangyarihan. Italaga natin ang ating buhay sa Diyos na makapangyarihan. Kaya nga sinulat dito, sabi dito, ikakita ko si Satanas nahulog mula sa langit. At huwag kayo matakot sapagkat binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ibig sabihin, there is power, sovereignty, dominion na binigay ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya upang apakan natin ang gawa ng kamay. Kaya nga, huwag kayong matakot. No? Hindi natin katakutan. Sabi nga sa aklat ng Korinto, ikalawang Korinto, talata 6, versikulo kabanata 6, talata 2 hanggang 3. Sabi niyan, hindi ba alam tayo ang maghukom sa anghel sa sanlibutan? Ibig sabihin, nasa atin ang otoridad upang hukuman yung anghel o yung huling anghel dito sa sanlibutan. Tayo ang maghukom. Eh, dapat hindi tayo matatakot. Sabi nga, nakita ko si Satanas na hulog. Kaya nga minsan, yung mga terminology na minsan, yung baga, yung minsan nagkakamali din, sabi, pag may tao papasok sa bahay, uy, salamat, at ito mahulog ka ng langit. Ibig nyo, walang ibang nahulog sa langit. Yung Satanas lang. Biyaya tayo nila. Amen. Ang anak, biyaya ulat lang, sabi sa aklat ng awit kabanata 100, talata 3, ang mga bata ang siyang biyaya ulat sa langit. Voices loud, no room for fear. Kaya tatahanan ito, huwag nyo takot mga pangyayari. Ito'y bahagi lang ng katotohanan. This will be